Good day mga kasoymate at kapwa ko ritay. I'll look us again from Langley, BC. I totally forget about my promise tungkol dun sa aking garlic na pwede nating magamit until winter. Kasi autumn ngayon, no? So, na-promise ko sa inyo yan last part ng summer, almost autumn. And nagawa ko to siguro mga September 29. Pero naipasok ko sa fridge. Ito po siya, no? Ito yung minced garlic. Kasi pag hindi mo inalagaan yung garlic, hindi mo pinreserve, ito nangyayari sa dami ng garlic na pinamili ko. Yan, bubulok. Okay? Yung syempre malamig, may UV. Ito, beans ko siya using yung aking blender na para mas madali kaysa kamayin ko, no? Kaysa kamayin ko. Pero meron din akong buo. Meron akong buo. Ito kasi nasa fridge na eh. Kaya ngayon, ito yung buo. Ang ginamit ko lang dyan, alam nyo, ito. Ito yung aking extra virgin oil. Sabi nila, pag bumibili ka ng extra virgin oil, ang kailangan mong bilhin yung nasa dark bottle, hindi plastic bottle. Kasi mas na prolong ang light ng oil kapag nasa bottle, no? Pagka itinago nyo sa loob ng nyo, careful lang kayo kasi bottle. Kasi tayong mga senior, ang kamay natin hindi na as flexible as before, no? Kaya kahit bottle siya, medyo extra careful sa paghawak para yung grip natin maayos. So, ito ang ginamit ko, extra virgin olive oil, Saporito. So, tinignan ko kung made in Italy, kasi alam ko nasa Italy yung mas maraming gumagawa ng extra virgin oil. Ngayon, kasi gamit naman pambahay, ginamitan ko na rin ng Himalayan pink salt. Ito po yun. Yan, maraming klase ng pink salt. Minsan gawa sa Greece, pero ang kinuha ko yung made sa Italy. So maganda to, kasi pag kumakain ako ng apple, habang ini-slice ko, nilalagyan ko rin ng sinasawsaw ko sa sa pink salt. Kasi sabi, maganda daw sa katawan ng mga senior yung pink salt. Hindi masyadong madami kasi siyempre tayo, sodium natin. Dapat lang, balance lang, no? So, itong ginawa kong buo ito no? Mga gloves, buong gloves, no? So, ito kasi yung nabili ko, pagka ganitong mga before autumn or autumn, itong mga bawang, tingnan nyo, ang ganda, oh. Yung Russian garlic, mas pinkish in color, no? Mas pinkish in color. Kaya lang, kung ito ang per pound nito, parang $1.99 or 99 cents. Minsan 99 cents, no? Lalo pagka bumili ka sa Indian store. Pero yung Russian garlic, medyo mataas yun. Parang per kilogram nun, umaabot ng $8.99. Pero, mas maamoy siya, no? Ito, konti lang. I don't know saan to galing, basta, ito yung isa ginawa ko. Yan, kita nyo, ang lalaki ng gloves, no? Indian, no? Ang lalaki ng gloves niya, no? Binalatan ko yan, pinabalatan ko kay Rede, yung asawa ko. Yan ang assignment niya para, meron siyang ginagawa na natutulungan niya ako. Kasi ang lalaki, tignan nyo, saan ka makita niya pagkalalaki ng piraso? Sayang naman kung mabubulok lang, ito, tetapon ko na to. Kasi nung last month pa to, pinapakita ko lang sa iyo, if we are not preserving the garlic, ito mangyayari. Lalo pag nadikit siya sa ginger na medyo basa na na-stack mo, kalimutan mo lang yan, mangyayari. So, tapon na yan. So, ito. So, siguro ang ginamit ko dito, mga 10 ganito. 10 ganito kalalaki. Ang nagawa ko, 2 ganito. Hindi ko alam kung ilang gramo to yung ganito, no? 2 ganito, kita ninyo, no? So, nilagyan ko siya ng
pagkalagay ko ng pressed garlic, nilagay ko sa bote, sterilized din tong bottle na to, no? Nilagay ko yung fresh na garlic, tapos pinor ko ng olive oil, tapos ay babaw, nilagyan ko ng 1 teaspoon of pink salt. Yan. So, ito yung nangyari. 1 week na siya. Ang bango pa rin, no? Ang bango pa rin. Tapos, nilagyan ko, on top of this, nilagyan ko nung, resinite. Yung plastic, yung all-purpose food film, ang tawag nila. Sa Costco ko rin yung nabibili, no? Para itakpan siya, para hindi mabasa yung loob. So, 1 week na, almost, so, mga 5 days na siya nasa rep. So, yan pa rin, hindi nagbabago, no? Kung tinago ko yan na walang, magiging greenish, yung bawat gloves nagiging greenish at saka parang nangingitim. Pero ito, yung pa rin ang color niya, yellowish, ayan. Na-maintain niya yung color niya, oh. Kaya lang frozen na siya, no? Kasi nilagay ko sa rep para mas matagal ang buhay. So, ito yung mince, ayan. Ito yung mince. So, ginagamit ko siya every now and then, pag nagluluto ako, ito. Ganyan lang. Pagkatapos, eto na. O, ayan. Ilang luto na ako. So, isang mga ganito ko dahil mas mahilig akong mag-isa eh. Lalo na pag gagamit ako ng sahipon o kaya nagsutay ako, ito. Hindi na ako maghihiwa kasi isa lang ang hiwaan, no? Ganito. Ito ang ginawa ko eh. Ito yung, ano ba to? Ito yung blender na maliit. Smart Stick Chopper Grinder. Ito yung ginamit ko para mabilisan. So, binalatan ni Rene, tapos ginanito ko. So, yung ginamit ko sa mince, almost puno nito. Tapos, 2 bote ang nagamit ko. Yan. Ganyan. Ganyan. So, sandali. Sandali lang. Tapos, yung mince, kasi ang olive oil, hindi siya dapat super init. Unlike other kind of, like vegetable oil. Pag vegetable oil, ang ginamit mo, okay yung mainit. Pero ang olive oil, konting init. No? Pag makikita mong medyo mainit siya, ilagay mo yung mince mong garlic. Tapos haluhaluin mo sandali. Wala pang 1 minute, I think, ginawa ko eh. Nung medyo nangangamoy na, kinuha ko na. Tinanggal ko na, turn off ko na yung kalan. So, yun. Nakagawa ko. So, ang bili ko doon sa garlic, totally, wala pang $3 eh. So, kung bibili ako sa Costco, yung isa doon siguro mga $7 to $8. Ito, ang dami kong nagawa. Apat na ganitong container. $3 lang. And then, yun nga, alam ko na malinis at saka olive oil ang ginamit ko. So, medyo nakatipid na ako at saka very, yung mabilisan ng pagluluto mo. Hindi na mag-aamoy yung kamay mo kasi gagamit ka lang ng dry teaspoon, no? Kailangan pagka ginamit mo yung preserve, yung teaspoon na pangkuha mo para sa day-to-day na pagluluto, dry, para ma-maintain yung freshness ng preserved garlic. So ito, no? Tapos ko na to, naka-4 akong 2 buo kasi minsan kailangan buo yung bibilin mo yung gagamitan mo. So ito. Pero kung mince, ito naman ang gagamitin ko. So may 2 akong ganito. Tapos, kukuha ako ng yung film na sinasabi ko sa inyo. Sandali para ipakita ko sa inyo. Ito yung plastic. Itatakip kong ganito. Yan, tatakpan natin ng ganyan para tapos ilagay mo yung bottle. So, hindi siya magtutubig. Yan, bago mo ilagay sa ref. So, yan. So, lalagyan mo ng date sa ibabaw. Kailan mo ginawa? So, lalagyan ko yun ng date sa ilalim nga lang. Hindi ko ipapakita sa inyo kasi kailan ko ginawa hanggang kailan naubos. So, more or less, sa next time na gagawa uli ako, alam ko per bottle how long kung gagamitin based on our daily usage o daily cooking. So, that's all for today.
So na, lahat ng assignment ko. Ito nga pala, itong nandito, gawa to ng asawa ko. At saka nung isa kong anak, idea nila yan. Kasi nakikita nila ako, pag nagluluto ako, papunta ako doon, papunta ako din eh. Eh ngayon, ginawa nila to, binili tong rack. Plastic to, ano ba ang tawag sa klase ng plastic na yan? Yung isa, fiberglass, no? Fiberglass yung, fiberglass to from IKEA. Tapos gumamit lang sila ng screw para maidikit to. So all my condiments are here. Yan. Itong mga to, dollar store, yung container, no? So sterilize mo rin. Ito, garlic to na powder. Sometimes pag nagluluto ka, hindi mo kailangan ng minced garlic, hindi whole garlic, kundi powder lang. So meron ako yan. Tapos, ito yung mga food coloring, kung madamit ka sa bake. I don't bake, yung anak ko. Tapos, meron din akong coarse salt. Yan. Kasi ito, pag minsan, nilagay mo sa ordinary container, mahirap kunin, no? So, ito, binili ng asawa ko. Ano din, maganda rin sa mga matatanda, kasi pagka itinurn on mo yung, to remove the cover, maganda on. Ito, sa Daiso naman niya to binili. Yung asawa ko mahilig sa ganito eh, mga pagpipili ng maliliit na item. So, meron din ako dito, ito, nakikita nyo to, ito yung, di ko na to gagawin. Pero kung gusto kong gumawa ng, ano ba papa yung masarap? Spicy garlic, ito, bibilin mo, lalagyan mo ng powder, chili powder. So, nabibili yan and then, nilalagay lang ng asawa ko sa container. So, yan. Meron ako different kind of salt. Iodized salt, picking salt, at saka pink salt. Yung pink salt, nagiging dalawa din yan. Yung powder-like, at saka yung coarse. No? So, Himalayan. So, yan. Yung mga, ang dami, ready ka na, hindi ka na ikot ng ikot. Tapos, pati ang paminta. Meron kang pamintang buo. Again, ang gamitin mo yung itong kind of dala container, tignan mo. So, pero niyang rubberized kaya hindi siya sisingaw. Tapos, napakadaling iikot. Yan. Diba? So, yan. Ito din, different kinds of black pepper. Medyo, a little bit coarse. Ito, powdery. Yan. Tapos, meron ka cinnamon, yung mga daily na gagamitin mo. Tapos, meron ka din yung white sesame. Kitang-kita mo na, no? Ito yung nireuse ko lang itong container ng black pepper. Nilagyan ko ng, ano nga tawag dito? Yung dahon? Bay leaf. Bay leaf. Ito. Nagamit ko naman ito sa adobo. Laurel. Laurel sa Tagalog. Tapos meron din ako maliit na paprika. Maliit na lang kasi hindi naman kami usual na gumagamit ito. Pero at least meron ka ng ito cinnamon powder. O yan, lahat yan, Costco yan. Pag ganito ang lagay, Costco. Yung cinnamon powder, ito din, maganda rin gamitin. No, pagka nagluluto ka na, nagkakape ka, mo yan. So, ang dami nating magagawa ang mga senior na mapadali ang buhay natin sa kusina. Kailangan lang organize, no? Ang gagawa niya, hindi na ako. Asawa ko na gagawa niya. So, that's all for today. Salamat for viewing. And I hope magkaroon din kayo ng chance na gumawa ng garlic, i-preserve, maliban doon sa pagpe-preserve ng iba't iba nating pagkain. So, sa akin, ito pa lang. Hindi ko pa naiisip na ako ipe-preserve ko ba yung ginger. Siguro, yung ginger, kasi may nabibili namang preserved ginger, either na gagamitin mo siya pang kape o ano. Sa ngayon, ang naisip ko lang garlic kasi yun yung lagi namin ginagamit. Yung sibuyas, hindi ko na i-preserve. Very seldom naman ako gumamit ng sibuyas unless magluluto ako ng pork steak o beef steak. Okay? So, now, garlic. Importante kasi ang garlic kahit saan. Parang hindi ka mabubuhay pag walang amoy. Parang hindi kompleto ang recipe pag walang garlic. Para sa akin, I don't know sa inyo. Kayo, ano sa palagay nyo? Sinasagot mo na. Pati nga pala to, maganda rin idea. Binili ko lang to sa Asian store.
So, nandito yung aking spicy vinegar. Ito yung aking fish sauce. Ito yung aking soy sauce. At saka apple cider vinegar. So, yan. Nandiyan lahat yung katabi ng pagluluto. Yung nasa doon yung wine na pinipreserve. No? After that, wala na, malilinis na yan. Ganyan lang yan. Maliit lang kusina ko, pero I make it a point to organize para madali ang gamit. Kasi mas malaki ang kusina, mas mahirap i-preserve. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking vlog. Konti lang tayo, I know. 50 lang yata yung subscriber ko, pero natutuwa ako kasi nagdi-direct message sila sa akin at nagbibigay ng mga feedback. Sa akin, okay na yun. Lesser group, mas magandang interaction. Bye for now. I'll look us again from Langley, BC. Salamat po. Sinabi mo, 50 lang ho, kaya lang mo pala po yung 5.